Nasaan ang balahibo ko sa katawan? What does she mean? Maaaring buntis ang mom ni Gabriel noon? Kay Papa ba? Ibig sabihin ba, maaaring may kapatid kami ni Gabriel? May alam ka pa ba? Nasaan daw ang anak? Nagkabit-balikat na si Crystal. Naku, wala na akong alam eh. Ipinagbawal na rin kasing pag-usapan iyan sa bahay. Takot mga masasante. Yun kasing huling nagsalita tungkol kay Ma'am Anya, pinalayas ng mga Lord Isabel. Hanggang matapos tuloy ang dinner ay yun ang iniisip ko. Papunta na ako sa hagdanan nang mapansin ko na may dumating na sasakyan sa labas. Dahan-dahan ay nakita ko ang sarili na doon papunta. Binuksan ko ang pinto at sumilip doon. Nakita ko na kotse iyon ni Gabriel. May kausap si Gabriel. Hindi ko iyon kakilala pero naka-uniforme ito na parang sa militar o police pero hindi dito sa Pilipinas. Are you sure that woman is at your wife, Gabriel? Tanong ng lalaki. No, sabi ni Gabriel. Blanco expression niya at tila walang buhay. I told you, she's just a surrogate mother. A woman who will carry my child for 9 months for money. She fits the job perfectly. She doesn't mean anything to me. I don't have any affection towards her. Napansin ko ang pagtingin sa direksyon ko ng lalaki kaya agad akong umalis doon para hindi niya ako makita. Mukhang naramdaman niya ang presensya ko. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto. Hindi ko na malaya na habang papunta sa kwarto ay bumubuhos na ang luha ko. Ang mga salita ni Gabriel ay parang kay tatalim na tumutusok sa aking dibdib ng paulit-ulit. I don't mean anything to him at wala siyang nararamdaman para sa akin. Napahawak ako sa aking dibdib at niyamukos iyon. Kung maaari lang natanggalin ko ang nararamdaman nitong sakit ay ginawa ko na. Napaupo ako sa may kama. Nanghihina ako at hindi na kayang suportahan ng aking katawan ang nararamdaman. Humagulhol ako habang paulit-ulit ang mga salita ni Gabriel sa akin. Kahit hindi niya sinabi ang pangalan ko, alam ko na ako ang tinutukoy niya. So everything we shared together, wala lang iyon sa kanya. Akala ko pa naman kahit papaano'y dahan-dahan na siyang nagbibigay ng sarili niya sa akin. I guess I was wrong. Napahawak ako sa aking tiyan. Alam ko na nagkasundo kaming dalawa nung una pero wala din naman sa kasunduan naming dalawa na ipaparamdam niya sa akin na para bang may pag-asa kaming dalawa. Ayoko mapahiwalay sa anak ko. Ayokong pagkatapos ng lahat ay ilalayo lamang sa akin ang anak ko. Siya na lang ang meron ako ngayon. Pinikit kong aking mga mata. I won't let them separate you from me. Mika. Maaaring ikapapahama ko itong gagawin ko pero marami na rin naman ang nasira sa usapan namin dalawa ni Gabriel. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang anak ko sa akin. Kung hindi niya ako kayang mahalin, mas mabuti pang mawala na lang ako sa buhay niya. Kami ng anak niya. Tinangka kong tumakas. Tinangka kong iwanan sa Gabriel sa pag-aakala na wala akong halaga sa kanya at ilalayo niya ang anak ko. Maaring yun ang una naming kasunduan pero matapos ang lahat na nangyari, napamahal na ako sa bata at hindi ko hahayaan na mailayo ito sa akin kahit ng sarili niyang ama. Kinuha ko ang pagkakataon para makatakas. Alam ko na nanganganib ang buhay ko kapag umalis ako sa tabi ni Gabriel. Hindi niya ako kayang mahalin. Yun ang ideya na paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. Akala ko makakatakbo ako at makakatakas pero sa huli nagawa akong mahuli ni Gabriel. Siguro nga hindi ko kayang makawala sa kanya. Makawalan mo ako, Gabriel! Panay ang aking paghampas sa kanya para lamang bitawan niya ako. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi niya ako hinahayaan. Nahuli nila ako kanina at kagaya ng paulit-ulit na ginagawa ni Gabriel, sinasabi niya sa akin ng mga salitang magbibigay sa akin ng ideya na maaaring kaya niya rin akong mahalin kahit hindi naman pala. Inakyat ako ni Gabriel papunta sa kwarto namin nang walang kahirap-hirap kahit na nanlalaban pa ako sa kanya. Pumasok kami sa loob ng kwarto at ibinaba niya ako sa kama. Madungis ako dahil sa pagtatangka kong pagtakas sa kanya kanina at nararamdaman ko rin ang iilang galos ko dahil sa mga matitilos na sanga ng puno na gumasgas sa aking balat. Iniupo ako ni Gabriel sa kama at matapos umalis siya. Kinuyong kong aking kamay at gustong tumakas. Pagod na ang katawan ko. Kahit natangkain kong tumakbo ulit, alam ko na nag-aabang lamang ang mga tauhan niya sa labas. Lumabas ng walk-in closet si Gabriel na may dalang malilinis na damit. Pumasok din siya sa banyo at paglabas ay may dalang bimpo at basin na may lamang tubig at may medical kit din siyang bit-bit.
Tinangka kong mag-iwas sa kanya pero ipinirmi niya ako sa kinaupan ko. Lumuhod sa harapan ko si Gabriel at hinawakan ang binti ko kung saan may ilang gasgas ako at sugat sa tuhod. Iwas pa rin ang aking mga mata at hanggat maaari ay hindi ko siya tinitingnan. Suminghap ako. Kusa na naman tumutulong aking mga luha dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Nilinis ni Gabriel ang sugat ko at ganoon na rin ang buong katawan ko. Matapos niya iyong gawin ay nilagyan niya ng bandages ang aking mga sugat. Hindi pa siya nagsasalita ulit at ganoon din ako. Hindi ako kumikilos kahit noong inabutan niya ako ng malinis na damit para makapagpalit. Nag-iwas ulit ako ng tingin matapos kong tumingin sa kanya ng panandalian. Isang mabigat na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan bago ako hubaran ng damit. Hindi ako nanlaban at iniyaan ko siya kahit na may parte sa akin na gusto siyang itulak at iparamdam sa kanya ang bigat ng damdamin na nararamdaman ko dahil sa mga binitawan niyang mga salita sa akin. "Why did you do that?" Tanong niya matapos akong mabihisan. Nanatili akong nakatingin sa ibang direksyon at kahit na kaya kong sagutin ang katanungan niya ay nanatili akong tahimik. "Are you trying to harm yourself and the baby?" Nakuha niyang atensyon ko doon dahil wala sa plano ko na ilagay sa panganib ang baby. Masama akong tumingin kay Gabriel. Nakatingin siya sa akin kahit nahawak niya ang kanyang cellphone. "Can you tell Dr. Colleen to be here? Ayan needs to be checked." Hinintay kong maibaba niya ang cellphone niya bago ako magsalita. "Hindi mo kailangan na pupuntahin dito si Dr. Colleen. I am fine." Ikiniling ni Gabriel ang ulo. He's handling the situation calmly kahit na kanina ay parang nagalit siya nang tangkain kong tumakas sa kanya. "Kailangan ko ba sigurado na maayos kayong dalawa ng baby?" Inirapan ko si Gabriel. Ayoko nang bigyan ng kahulugan ng mga sinasabi niya. Hindi siya concerned sa akin. Ang tanging iniisip niya lang ay ang baby. "Maayos kami ng anak ko," sabi ko sa kanya. "Hayaan mo na ako makaalis dito." Hindi ko alam bakit ko sinabi sa kanya ang huling salita pero hindi ko binawi. Nagiinat ang aking mata dahil sa pangingilid ng luha. Pinipigilan ko iyon na tumulo pero nang kumurap ako ay kusang tumulo ang mga luha. "Gusto ko nang umalis dito, Gabriel." "Why?" Hindi ko alam kung ano ipinapakita niya expression dahil hindi pa ulit ako tumitingin sa kanya. "Gusto ko lang. Gusto kong umalis." Huminga ng malalim si Gabriela. Lumuhod ulit siya sa harapan ko, tinawakan ang kamay ko. Napatingin ako sa kamay namin. Tinangka ko iyon tabigin pero hinigpitan niya lamang ang hawak dito kaya hindi ko nagawang alisin ang hawak niya sa akin. "Kung gusto mong umalis, aalis tayo dito." Nakuha niyang muli ang atensyon ko. Tumingin ako sa kanya at nagsalubog ang mga mata namin. Hindi ko magawang maintindihan ay pinapakita niya expression. Gusto kong isipin na nasasaktan siya ngunit sabi ko nga ay ayoko nang bigyan ng malalim na ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Kahit pa mukha siyang nasasaktan ngayon, hindi ko isipin na maaaring ganoon nga. Nagawa kong tabigin ang kamay niya. Tumayo ako at galit ang namumuo sa aking puso. "Hindi ka kasama. Ako lang at ang bata. Ayoko makasama ka. Gusto kong lumayo sa iyo, Gabriel." Gusto ko ring isigaw sa kanya na hindi niya ako mahal at hindi niya kayang mahalin ako kaya gusto kong umalis pero hindi ko nagawang sabihin. "Why?" Mabilis ang aking paghinga nang tumingin ako kay Gabriel. Maikli lamang ang sinabi ni Gabriel pero natigilan ako doon. Paano ko ba ipaliliwanag sa kanya ang nararamdaman ko? "Because you can't love me." Napayo ko ako at ipinikit ang mga mata ko. Tumulo sa aking kamay ang aking luha dahil sa sinabi ko. "Alam ko na may kasunduan tayong dalawa. I breached it. Pero ano pa bang magagawa ko? Mahal na kita, Gabriel. And I thought you can." Hindi ko na naituloy ang aking binabalak na sabihin dahil kinain ng paghigbi ko ang mga sinasabi ko. "Narinig kita kanina." Humihigbi pa rin ako pero I tried my best para makapagsalita. "May kausap ka. You told him I was nothing but a surrogate mother. Na nandito ako dahil perpekto ako sa trabaho na ito. You don't feel anything for me." Pinahid kong aking mga luha. Buong lakas kong tiningnan si Gabriel at sinalubong ang mga mata niyang nakatingin din sa akin. "I get the message, Gabriel. That's why you can tell me you love me kasi hindi mo talaga ako mahal. I was scared that I would never meet my daughter. Naisip ko na umalis na lang kami.
Wala na akong pakaalam sa pera mo. But I can no longer stay here with you at umasa na kaya mo akong mahalin. No! Bumuhos muli ang luha pero hinayaan ko na iyong tumulo sa pisngi ko. Akala ko hahayaan na lamang ako ni Gabriel na umiyak doon. Hindi na rin ako maasa na iko-comfort niya ako dahil para bang nakukondisyon ko na ang sarili na hindi niya ako mahal. Naramdaman ko ang init ng palad ni Gabriel sa aking pisngi. Dahan-dahan ako nagtaas ng tingin sa kanya. Pinawi niya ang luha na bumabagsak sa pisngi ko. Please don't cry, sabi niya. It pains me whenever you cry, Ayan. Umawang ang aking labi. Marami akong gustong sabihin pero kahit isa doon ay walang lumabas na salita. I love you, sabi niya. Hindi kaagad rumihistro mga salita niyang iyon sa akin. Ilang beses pa ako napakura para lamang maintindihan ko iyon. Sa dami ng gusto kong sabihin ay tanging yun lamang ang nagawa kong sabihin. You wanted me to say that, right? Umiling ako. Ayoko ng pilit, Gabriel. Gusto kong marinig iyon na bukal sa puso mo. Walang pumipilit sa aking sabihin iyon, Ayan. Kung hindi ko gustong sabihin iyon, hindi ko yun sasabihin sa'yo. Lalo ako natahimik sa sinabi niya. Nananaginip ba ako? Why now? Dahil nagtangka akong umalis at iwanan ka? Kinagat niya ang labi niya. Tila ayaw niyang maalala ang nangyari kanina. Partly, yes. Sagot niya. But I've been meaning to tell you this. Humahanap lang ako ng pagkakataon because I am not used to this, Ayan. I am not expressive. And I don't know how to say that to you. Marahas ang naging paghinga niya bago siya muling tumingin sa akin. I love you, Ayan. I am dumb and madly in love with you. Hindi ko alam paano magre-react doon. Ang alam ko lang ay sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko ngayon. Naririnig ko ba talaga iyon sa kanya? Totoo ba ito? Baka isa na namang panaginip iyon. Ayokong matapos ito. Pero sabi mo kanina, hindi ko na nagawang ituloy ang sasabihin at pinangunahan na naman ako ng paghikbi ko. I know. Ipinatong niya ang noon niya sa noo ko. I didn't mean everything I said. Ang galit at sakit na nararamdaman ko kanina ay dahan-dahan nang nawala. Tumatalo ng aking puso dahil sa mga salitang naririnig ko. Totoo ba yan? Nalalabong aking mga mata dahil sa pag-iyak. Hindi ko na nga makita na maayos si Gabriel. I never lied to you. Hindi ko alam kung sinong pagkakatiwalaan ko sa ngayon, Ayan. I need to be careful not to put you in any harmful situation or stressful position. Gustuhin ko maipangalandakan kung ano ka sa akin. My enemies will use you against me. I don't want that to happen. Tila nawala ang tinig sa akin dibdib. Ang sarap marinig ng mga salitang iyon kay Gabriel. Do you think kalaban yung lalaking kausap mo kanina? Bakit siya nakikipag-usap doon kung sa tingin niya ay kalaban ito? Umiling si Gabriel. That was the current commander of the SWAT team. They want me and my team back for an operation. I am still thinking about it. Bumuhos ang luha ko dahil ngayon ay nakakahinga na ako ng maluwag. Akala ko hindi mo ako mahal. Akala ko pagkatapos nito, gagawin pa rin natin na nasa kontrata. Akala ko ayaw mo na sa akin at may nililihim ka. Mabuti na lang mali ako. Mabuti na lang at hindi ganoon. Nakita ko ang pagngisi ni Gabriel. Sa tingin niya ba ay nakakatawa ito? Why? You're hiding from me too, Ayan? Napatigil ako sa pag-iyak ko at tinitigan si Gabriel. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Hindi ba? Itinikom ko ang aking bibig pero dahan-dahan na tumango. I know. Xavier told me about the strange woman so I investigated what happened in the kitchen. That was your mother you were talking to you, right? Ganoon din sa bahay ni na Elias. Alam ko na nakipagkita ka sa kanya. Laglag ang aking panga. Alam niya. Akala ko noon ay walang kaalam-alam si Gabriel. Nagpapanggap lang pala siya. See, what could happen if we didn't communicate properly? Kinagat ko ang labi ko at dahan-dahan ulit na tumango. That's why we need to trust each other at sabihin sa isa't isa kung may problema ba. See this? I almost lost you. Paano kung hindi ko nalaman na umalis ka? Alam ko na hindi yun mangyayari. Alam ko na mahuhuli mo ako.
Sabi ko, accepting my defeat. At hindi kita pakakawalan. Dagdag niya sa sinabi ko. Huminga ako ng malalim. I'm sorry. No, I'm sorry. I know you were hiding something from me, and that didn't sit right with me. In exchange, I want you to realize something, but I used to the wrong approach. Hinapos ni Gabriel ang aking pisngi. Next time, talk to me. I'll do the same. Tumango ako sa kanya at hindi ko na napigilan ang sarili. Niyakap ko na siya. I love you, Gabriel. Masaya din ako na marinig iyon sa kanya. Yun lang naman talaga ang hinihintay ko. Remember, I love you. Kahit hindi ko magawang masabi sa iyo parate. Never doubt my feelings for you, Ayan. Trust me. Tumango ako at mas sumigpit ang yakap ko sa kanya. Nang maalala ko ang napag-usapan namin ni Mama, agad akong humiwalay ng yakap kay Gabriel. May sinabi nga pala sa akin si Mama. Nakaramdam na naman ako ng kaba pero alam ko na kailangan ko sabihin kay Gabriel para na rin malaman ko kung may alam ba siya. What is it? Humugot ako ng malalim na paghinga para masabi ko sa kanya. Alam mo bang may relasyon na ang papa ko at ang mama mo noon? Dahan-dahan kong nakita ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Gabriel. In that moment, alam ko na hindi ko na dapat sinabi sa kanya. What did you say? Tila ba natutop ang aking bibig at hindi na muling gustong sabihin pa iyon sa kanya? Hindi mo alam. Nalaki ang mga mata ni Gabriel at hindi nakuwala sa akin ang galit sa mga mata niyang kanina lamang ay namumungay. No, sabi niya. I didn't know your father was the dumb man who ruined my family. Nanginig ang labi ko. Sabi na at dapat ay hindi ko na lang sinabi sa kanya. Did I just make another problem for us? Magkatitigan lamang kami dalawa ni Gabriel. Hindi ko magawang makapagsalita. Hindi niya alam. Akala ko pa naman ay alam niya kaya sinabi ko. Magsasalita pa sana ako na may kumatok sa pinto. Napatingin doon si Gabriel bago bumuntong hininga. Tumayo si Gabriel bago maglakad papunta sa pinto. Nang bitawan niya ako, parang nalaglag din ang puso ko. May kinausap siya doon at kahit dinig ko iyon parang hindi pumapasok sa isipan ko ang kanilang pinag-uusapan dahil sa pagkakatulala ko. Narinig ko ang yabag ng kanyang paa. Dahan-dahan ako napatingin sa kanya. Blanco ang ekspresyon ni Gabriel at hindi ko mabasa kung ano tumatakbo sa isipan niya. I need to go, sabi niya. Baka hindi agad ako makauwi. Gabriel is busy right now. Bukod sa trabaho, hindi ko alam kung ano pang pinagkakaabalahan niya. Tinalikuran niya ako. Hindi ko na nagawang makapagsalita. Mukha siyang nagmamadali kaya't hindi ko na rin hinabol kahit na mabigat na naman ang nararamdaman ko. Mukhang imbis na makatulong sa aming dalawa ang sinabi ko, lalo pa atang gugulo. Mukhang galit si Gabriel. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Hindi kaagad ako natulog. Gusto ko sanang hintayin si Gabriel na makauwi. Alam ko na hindi pa kami tapos na mag-usap. Nang hindi talaga ako makatulog, tinangka akong bumangon. Naglakad ako papalabas ng kwarto at nagpunta sa kusina. Wala akong planong gawin dito pero dahil nandito na rin naman naisipan ko na magtimpla ng mainit na gatas. Baka sakaling makatulong ito sa akin na makatulog. Miss Ayan? Bahagya ako nagulat na may biglang nagsalita sa likod ko. Dahan-dahan ko iyong nilingon at nakita ko si Diego. Diego? Akala ko pa noong una ay namamalik mata ko. Binuksan niya ang ilaw kaya mas nakita ko siya ng maayos. Hindi nga ako nagkamali dahil si Diego ito. Kung nandito si Diego, ibig ba sabihin ay naririto na rin si Gabriel? Napansin siguro ni Diego na para bang may hinahanap ako. Wala pa po si Sir Gabriel. May ginagawa pa iyon. Bumalik ang tingin ko kay Diego. Hindi kanya kasama? Umilig ito sa akin. Si Caleb at si Lazarus at Xavier po ang kasama niya. Naglakad papalapit sa akin si Diego. Bumagsak naman ang aking balikat dahil sa pagkadismaya sa narinig. Akala ko ay naririto na si Gabriel. Anong ginagawa niyo? Nag-iinit kayo ng gatas? Dahan-dahan akong tumango. Para bang wala na akong ganang magsalita kaya't ulo ko na lamang ang aking iginalaw. Ako na po dito. Maupo na lang kayo, miss. Hinayaan ko si Diego. Naupo ako sa isang silya na naroroon. Bagsak ang ekspresyon ng mukha ko dahil malalim na ang gabi ay wala pa rin si Gabriel. Napunta sa isang baso ng mainit na gatas ang aking atensyon nang ilapang iyo ni Diego sa harapan ko. Thanks, sabi ko. Ngumiti lamang si Diego at naupo sa tapat ko.
Hinawakan ko ang baso ng gatas. Gumaan kahit papaano ang nararamdaman ko nang maramdaman ang init nito. Anong pinagkakaabalahan ni Gabriel? Hindi ko mapigilang magtanong. Maaaring hindi sagutin ni Jago ang tanong ko pero gusto ko lang din talagang malaman. Marami. Sagot niya sa akin. Inaasikaso niya rin yung sa SWAT. Gusto nila na bumalik kami sa kanila kahit dito lang sa special operation isasagawa nila. Pero baka hindi naman namin tanggapin ang alok. Nakuha ni Jago ang buong atensyon ko. Nabanggit iyon sa akin ni Gabriel kanina. Tiningnan ako ni Jago na akala mo isang malaking joke ang itinanong ko. Dahil ayaw ni boss? Kumunod ang noo ko. Bakit nga ayaw ni Gabriel? May isang ngisi ang nabuo sa labi ni Jago. Dahil ayaw ko niyang iwan dito. Natigilan ako roon. Hindi ko inaasahan ang sagot ni Jago kaya't natahimik ako. Sayang, kasi alam naman namin na kakailanganin ni Sir Gab ang SWAT sa mga kailangan niyang gawin sa hinaharap. Bukod pa doon kasali ang Interpol sa special operation na ito. Kapag nakipagtulungan si Sir, paniguradong malaking backup ito kung sakaling mas gusto niyang dagdagan ang seguridad mo. Medyo naguluhan ako sa sinabi ni Jago. Hindi naman din kasi ako magaling pagdating sa ganitong usapan. What do you mean? Umayos nang upo si Jago at tiningnan ako ng mabuti. Wala na ang ngisi niya at ang natitira expression sa mukha niya ay tunay na nakakakilabot. We got intel. Sabi ni Jago. Those people who were targeting you were no ordinary Miss Ayan. They are international syndicate na napuruhan namin sa isang operasyon namin noon. Unfortunately, may ilang members ng sindikatong ito ang nakatakas at ngayon ay muling tinatayo ang organisasyon nila. Their first target is Sir Gabriel and his team for destroying their organization before. Napalagok ako sa sinabi niya. You mean, nadadamay ka dahil iniisip nila na importante ka kay Sir Gabriel? Which is factual, isn't it, miss? May pagkasarkastiko ang tono ni Jago, pero hindi ko na iyon pinatulan. Nanunuyo ang aking lalamunan at kahit gusto ko pang magtanong ay natatakot ako. Kaya kailangan ni Sir Gabriel ng mas malawak na koneksyon dahil hindi lang basta-basta ang kalaban niya. If he helped the SWAT and the Interpol, they will surely return the favor and give him more protection pero dahil sa akin ay nagdadalawang isip si Gabriel? Dahil ayaw niya akong iwanan, ganoon ba? Pinaningkitan ako ni Jago ng kanyang mata bago tumango. Hindi namin siya mapipilit kahit para sa amin ay magandang offer. We don't really care about our safety, pero gusto namin na protektahan si Sir at ang mga taong importante sa kanya. Kaya kung iiwan kanya ng mga ilang buwan, sasabihin namin na maganda naman na magiging kapalit. But looks like, hindi yun gustong ideya ni Sir. As of now, some of our former comrades from SWAT are here for negotiations, kaya madalas ay umaalis si Sir. Mahigpit kong hinawakan ng baso ng gatas. Ayoko din na umalis si Gabriel. Kahit isang araw lang, gusto ko na ulit siyang makita. But if it's for his safety, maybe I can compromise. Naalala ko naging pag-uusap namin kanina. Hindi ko nga alam kung maayos ba ang relasyon namin matapos iyon. Bakit pinipilit nila si Gabriel na bumalik? Wala ba silang magagaling na tao doon? Bumalik ang ngisi ni Jago. He looks so smug and proud. Maraming magagaling, but what they want from Sir Gabriel is this. Itinuro niyang ulo. Sir Gabriel is good at making strategies and plans that will benefit an organization or even a nation in the long term. Yun ang gusto nila. Gusto nilang bumalik si Sir dahil gusto nila ang mga plano na meron siya at kung paano mag-strategize si Sir. Sir Gabriel can see someone's potential and he can maximize it. Tumango ako. Mukhang crucial si Gabriel na mapasama sa SWAT. But don't think about it too much. Hayaan na natin si Sir Gabriel ang magdesisyon. I'm sure he knows what he's doing. Natahimik kaming dalawa ni Jago matapos ang sinabi niya. Gusto ko siya makausap dahil malapit siya kay Gabriel pero hindi ko alam kung siya ba ang tamang tao. Jago, may sasabihin ako. Sabi ko sa kanya. What is it? Lumagok siya ng beer na hawak niya. Sa lalim ng pinag-uusapan kanina, ngayon ko lang napansin na may beer pala siya. Alam mo, nagkaroon ng ibang lalaki ang mom ni Gabriel, hindi ba? Halata sa kanya ang pagkatigil. Hindi niya inaasahan na alam ko na. Alam mo ba na ang aking ama ang naging lalaki niya? Hindi ka agad nagsalita si Jago. Huminga siya bago umiling. Hindi. Maaaring pinahanap ni Sir Gabriel ang lalaki ng kanyang ina. Pero kalaunan din ay nawala na siya ng interes. Sabi niya wala na siyang pakialam kaya ayaw niyang isipin ang mga nangyari. For him, his mother was long dead. Paano mo nalaman na tungkol dyan, miss?
Dahan-dahan na namang nagbe-build up sa akin ang bigat na nararamdaman. Sinabi sa akin ni Mama. Inaasahan ko na magugulat siya pero mukhang alam niya nang nagkita kami ni Mama. Sinabi ko kanina kay Gabriel. Napasinghap ako. Mukhang nagalit siya nang malaman niya na si Papa ang sumira sa pamilya nila. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa gatas. Sa tingin ko galit din siya sa akin. Nakayuko ako at para bang hindi kayang tingnan si Diego. Pakiramdam ko kapag ginawa ko iyon, maiiyak lang ako. Sa tingin mo ba'y ganyan kababaw ang pagtingin ni Gabriel sa iyo? Napataas ako ng tingin sa kanya. Seryoso lang si Diego. Sa dami ng ginawa niya, sa tingin mo ba ay matitigil lamang ang nararamdaman niya nang dahil sa kasalanan na hindi mo naman ginawa? Kinagat ko ang labi ko at hindi nakapagsalita. Hindi naman, pero siguro ay naghahalo-halo na lang din ang nararamdaman ko kaya ganito ang iniisip ko. Maybe he was just occupied right now. Pero hindi ka para sukuan na lang ni Gabriel dahil lang sa kasalanan na ginawa ng iyong ama. Ayan, have some faith in him. May tumakas na luha sa gilid ng aking mata. Agad ko iyong pinawi. Gumaan ang nararamdaman ko dahil sa sinabi ni Diego. Yes, thank you. Nakita ko ang tipid ng ngiti ni Diego bago siya tumayo. Inumin mo na yung gatas mo, malamig na yan. Kung may kailangan ka, nandito lang ako at si Marvin sa bahay. Baka hindi makauwi si Sir Gab ngayon, magpahinga ka na. Tumango ako sa kanya. Thank you, Diego. Dahil sa naging pag-uusap namin ni Diego kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman ko. Nakatulog ako na makabalik sa kwarto. Nang magising ako kinabukasan ay wala pa rin si Gabriel sa tabi ko. Bumalik ang bigat na nararamdaman ko pero hanggat maaari ay tinataboy ko iyon. Pangahawakan ko ang sinabi ni Gabriel sa akin na mahal niya ako. Ayoko magduda sa nararamdaman niya para sa akin. Nanatili lamang muna ako nakahiga sa kama. Wala naman ako ibang nararamdaman ngayon. Iniisip ko rin ang mga napag-usapan namin ni Diego kagabi tungkol sa gustong mangyari ng SWAT team kung saan miyembro si na Gabriel doon. Bumukas ang pinto ng kwarto. Kumabog kaagad ang dibdib ko. May narinig ako mga boses pero isa sa kanila ang lumutang para sa akin. Gabriel. Thanks, Xavier. Update me. Matapos yun ay isinara niya na ang pinto. Hindi ko alam kung bakit ako nagpanggap na natutulog nang marinig ko ang yabag niya. Sana nga hindi siya sa akin galit. Sana tama si Diego sa mga sinabi niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa walk-in closet at ilang sandali pa ay naramdaman ko ang paggalaw ng kama. Gabriel is behind me. Anong gagawin ko? Bakit nagwawala ang puso ko? Ganito ba talaga dahil lang hindi ko siya nakita na isang gabi? Akala ko ay hindi niya ako yayakapin pero nagkamali ako. Naramdaman ko ang mainit na pagyakap niya at para bang gusto kong maiyak. Ibinao ni Gabriel ang kanyang mukha sa aking leeg and he sniffed me. He groaned. Ayan. Hindi ako sumagot kahit na gusto kong magsalita at kausapin siya. Nanatili akong nagpapanggap na tulog. I know you're awake. Sabi niya sa akin. Kilalang kilala ako ni Gabriel. Alam niya kapag nagpapanggap lang akong tulog. Never mind, I have something to tell you. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. Paano ko sabihin niya na ayaw niya na sa akin? Huwag naman sana. Marry me. Bulong niya. Sana hindi niya ako itaboy dahil lang sa nalaman niya ang tungkol sa papa ko. Ano daw? Mabilis ako nagmulat ng mga mata at tumingin kay Gabriel. Nakatingin din siya sa akin. Tama bang pagkakarinig ko sa sinabi niya? Anong sabi mo? Hinapos niya ang aking pisngi at para bang hinahaplos niya rin ang aking puso dahil sa ginawa niya. May kinuha siya sa kanyang bulsa at binuksan sa harapan ko ang isang maliit na box. Marry me. I want to marry you. Nalaki ang aking mga mata. Sa lahat ng pag-uusapan namin ngayong araw, ito ang hindi ko inaasahan mula sa kanya. Gabriel's POV. I was deeply in thought. Never did I imagine that I would want to marry someone. But I know I want to keep Ayan forever. I need to marry her. The past days weren't easy. I noticed how Ayan dissociated from everyone at nangyayari iyon madalas kapag may malalim siyang iniisip o tila ba may gumugulo sa kanyang isipan. Sinabi ko kay Xavier at Nazarus na tingnan mabuti ang kinikilos ni Ayan dahil hindi ako parating nasa tabi niya. As I am working with so many things right now, gustuhin ko man na manatili sa tabi niya hindi maaari. She was talking with a woman, sir.
Sabi ni Xavier sa akin nang makauwi. Natutulog na si Ayan at sinabi sa akin ni Xavier na kausap niya ang isa sa mga gardener kanina. Sinabi ni Ayan ang rason pero hindi naniwala doon sa Xavier at hindi rin ako naniniwala. Please, the footage. Sabi ko sa isang tauhan para makita namin ang footage kanina. Nang makita ko ang babae, agad kong inalam kung sino siya. Tumaas ang isang kilay ko na makita ko na ito ang ina ni Ayan. We've been searching for her because of Ayan's request, but I admit, hindi ko ginagalingan. If I want to find someone, it's easy for me as we have connections. Kayang-kaya kong alamin ko daw sa isang tao as long na may interaction siya sa mga establishments. Mahirapan lang siguro kapag nag-iba ng pangalan but I can still find them. Our empire is not built to do good to other people. Ang negosyo namin ay umiikot sa pera. As long as you can pay, we will give you our service, even breaches government security. Just for the information you want? What? We can. Dahil maging ang seguridad na meron ng gobyerno, kami ang nagpo-provide. Kaya alam namin ang baho ng ibang tao. And that's why they are scared of our family. We can expose them.